Pero kung susuriin yung kwento ng kambal, yun ang gustong gusto kong mabuksan. Diba, Carlo? Bigyan mo kasi na ng konting ano doon, Ate Carlo. Yung konting summarize lang na patungkol sa kambal. Yung kambal ko. Oh, napakahusay po na kwento nun kung maaari lang eh. Kung mapapakinggan nyo maigi. May aral. Ando doon na lahat eh. Kumbaga lang may twist. Tama po yun talaga. No? Yun, kaya kung hindi ko siya inaano mo. Di ba ako ganito na edad ko? Ganun na rin edad niya. Yung kambal no? Kung hindi naman siya patay. Espiritu na siya. Hindi kaya yun din yung katuwang nyo, no? Maaari, no? Kabilang yun. Kabilang siya, na yun. siya yung isang parang pinakagabay ko. Isa sa mga gumagabay sa akin kasi nga ano yun eh, dapat talaga siya may pumasok na ibang nilalang Katungkol dun sa kambal nyo. dapat dun talaga eh may pumasok na ibang nilalang, di yun ang ano, yung nilalang na yun. Tapos siya ginawang ano na lang din siya may-ari kasi nung katawan Kumbaga inangkinan. Inangkin na. Parang alay ang dating dun. alay naman talaga yun. Alay na po yun. Kasi Alay talaga yun. Alay yun. Yung po yung ano, yung... Tsaka ano yan, maraming connection yung mga pangyayari. Patungkol doon, no? Maraming connection. Unang-una sa mga matataas na nilalang. Tulad ng mga immortal. Mga immortalis. Mga Kasi immortal. mga immortalis ang umano dyan. Ang nagbasbas, immortalis ang nagbigay ng kapangyarihan, immortalis ang nagpalaki. Mga immortalis din ang ano kung siya naging gabay niya. Kumbaga nandoon na lahat. Package din na Package yun. din na yun. Kaya pag na lahat na itatanong sa kanya, sinasagot niya. Kaya lang, pag siya magtatanong, hindi mo masasagot. Kasi iba yung aral eh. Iba din yung nakagisnan, no? Iba yung sinasabing nakagisnan. Iba talaga yung aral niya. Hindi aral dito sa lupa. Yun lang. Kaya nga, halimbawa, no, na maparte tayo sa Diyos. Kasi mayroong yung taga ibang bansa nagtanong sa akin kung si Adan ba at si Eva kung anong kulay, kung baluga ba, kung maputi ba, kung negro o negra ba, kung ano ba itsura. Yung tanong niya, ano, pilit niyang gustong malaman kung may alam ba ako. Ganun yung simple lang tanong niya pero simple rin yung sagot. Pinakasagot doon. Sabi ko ganito, alam Brad, yung tanong mo sa akin, nanunubo ka. Pero sasagutin ko yan. Paano sagot doon? Pag sinagot ka, sobra-sobra pa, lalo kang matutuwa. Di, tumawa siya, ikaw kayo mo tumawa ka. Sige. Okay naman. Ganito yun. Di ba ikaw'y putik? Si Adan putik yan. Nagkukulay gray, nagkukulay brown. Ganon din po si... Ibig sabihin, nung unang nagbuhay ng kawangis ng tao, gumawa ng tao sa si Adan, ang kulay niya, kayumanggi. Katulad natin. O, hindi negro, hindi baluga, hindi maputi, kayumanggi. Kasi lupa eh. Opo. Diba, alabok eh. Ay di si Eva, di ano yun, maitim. Pinipilit niyang ano ba? Yung sabi ko, Iba yung ano niya, uuwi sa Eva, hindi yan putik. Ano po? Ano si Eva? Kinuha sa tadyang ni Adan. So anong ano niya? Di ba?
Oo nga Ibig po. sabihin, ang putik lang, si Adan. Si Adan lang yung binuhay na putik eh. Mm. Pero nanggaling si Eva sa tadyang, Mm. tao na siya. Hindi siya putik. Anong kulay po nun? Adi, ganun pa rin. Kayo manggi pa. Kayo manggi pa rin. Ngayon, ganito. Lumipas sa mga panahon, ang makapangyarihang Diyos Ama, inutusan niya mga Nepilim. Mm. Alam mo yung Nepilim? Ano po yung nepil? Oh, mga Nepilim, mga immortalis yan na nasa itaas. Ang tawag diyan mga Diyos at Diyosa. Opo. Pinababayan dito sa lupa. Ngayon, binigyan sila ng kautusan ng Diyos, Diyos Ama. Ihahayag nyo ang aking kautusan at ihahayag nyo ang aking pangalan. Mm. Yun ang utos Yun, na doon sa mga Nephilim na yun. Opo. Pag nagbaba rito ng mga Nephilim, magtawagin na nga sila yung mga Anunnaki. Anunnaki. Sila yung mga Anunnaki. Yung mga matataas na tao. Oo, yung mga matataas na tao, anak yan ng Nephilim. Oo. Anak yan. Ang anak yan ng mga Diyos at Diyosa. Mm. Ngayon, yung Nephilim na yan, ang tawag dyan, yan yung mga Anunnaki. Anunnaki na. Sila yung Anunnaki. Yung naano mo sa Egypt o sa ano, di Oh, yung ba? mga matataas na tao Sa tao, ito na. Di ba, tulad ng mga ni Goliath, ni Samson, anak ng mga Nephilim yan. Mm. Ngayon, nung sila bumaba sa lupa, ang masarap ang buhay dito. Gawa sa mga taong babae, pinag-asawa nila. Kaya ang mga naging bunga ng mga anak nila, mga iba-iba'y tsura. Merong mataas na taong isa lang ang mata. Mm. O, di ba, may ganun lumabas. Tapos, karamihan mga naging anak nila, puro higante. Iba-iba itsura. Na sinasabi nila na anak ng anghel. O, tapos sinabayan pa nung yung 3 B Mm. na bumaba rin dito sa lupa. Yung baobin. O, yun. Bumaba pa rin yun. Sinong malikot ang kamay, bakit nabuksan yung baul? Oo. Diba? Pero alam na ng Diyos yan na mangyayari at magaganap talaga yun. Kasi nasa kasulatan eh. Ng lihim na Opo. karunungan eh. Opo. Nung bumaba naman yung 3 birito, nakita nila meron sila mga kasamahan Mm. na mga Diyos at Diyosa rin. Kasi sila mga Diyos at Diyosa rin yung 3 B na yan eh. Pumasok naman sila sa mga kabundukan, kailaliman ng lupa. Doon sila nakakita ng mga encantador naman. Oh. Di ba? Oo. Doon sila nakakuha ng mga nakakita ng mga encantador na nasa kasaysayan din, na nasa kadiliman, pero may mga bantay. Bantay bawat haligi. Mm. Eh, ba dyan rin kanto? O encanto di Diyos, kung tawagin. Ngayon, nung doon sila nanirahan, aba, nakita nila yung ibang Nephilim na mga dating, mga kasama nila rin na Anunnaki. Ba, may mga asawa ng mga babae. Ginaya. Naging tao rin sila, nagkataon tao sila, inasawa rin nila yung mga babae. Kaya naging mga bunga ng iba-iba itsura ng tao. Mm. O, ito pa. Meron pa rin nainggit na Diyos. May bumaba pa. Talagang bumaba siya kasi nainggit nga siya eh. Ano na Pero hindi muna siya naggawa ng tao. Mm. Hindi siya gumawa ng tao. Naku, naloko na pinipilit palis. Parang ayaw ipasabi. Tama yung pag hayag ng isang kwento yun. Di- Ano may nasa Biblia ng ano yun, di ba? Nasa Bible Oh, talaga yan. nasa Bible, nasa Testamento yun. Ngayon, nung bumaba siya, unahin ko muna ito kasi ayaw pasabi yun. Maraming malalaman ng tao eh. Mabubuking kasi. Nung bumaba siya, nakita niyo yung paligid. Hmm. Maraming ginawang mga nilalang na tao ang makapangyarihan Diyos. Nainggit siya. Naglalang din siya ng tao. Nanligaw din siya, no? Ah, Nanligaw din siya Hindi ng siya tao. nanligaw, naglalang siya ng tao. Yung bumaba na yan, na Diyos din. Yung Diyos na inggitero. Oo. Naglalang siya. Ngayon, naglalang siya ng lalaki, naglalang din siya ng babae. Kaya nga lang, may side effect. Anong nangyari? Yung babae naging tomboy. At yung lalaki naging bakla. Kaya nagkaroon dito sa mundo ng tomboy tsaka bakla nung panahon na yun. Dahil kay Satanas. Si Satanas naglalang yan eh. Di, ito na sinabay niya yon, yung nilalang niya. Lumipas ang mga panahon,
Yung mga nilalang na Satanas na babae, lalaki, babae, lalaki, sa lalaki nag-aasawa, tapos lalaki nang-aasawa ng mga hayop. Diyan sa Sodora Gomora, di ba? Yan ang storya niyan eh. Nagalit na ang Panginoon Diyos. Kasi mga Nephilim, ubod na ng sasama. Sinabayan pa ni Satanas. Kaya, yun, naglalang na, kaya nga sila naging baboy na eh. So, ngayon, na nangyayari ito? Sa nagalit ang Panginoon Diyos na amang makapangyari sa lahat. Kaya yung Sodora Gomora, pinugnaw niya yung, pinaulanan niya ng apoy yung. Diba? Kasi masasama na tao sa mundo eh. Oh. Ibig sabihin, yung mga nilalang na yan, mga Anunnaki, o ikaw, naniniwala ka ba ang Diyos na kinikilala natin, alien? Sa ngayon? Ito muli ka rin makasagot. Hindi, siyempre. Hindi, tatanungin kita ngayon, ano bang pagkakilala mo sa Diyos natin? Patala. Ha? Batala, anito yun. Ibig sabihin kasi ng ng isang Diyos, marami kasing uri ng O, Diyos. kita mo eh, kaya sinasabi ko nga sa iyo, yung sinasabi mo maraming uri ng Diyos, yun yung mga Nephilim, yun yung mga Anunnaki. Yung mga Anunnaki na yan, alien yan. Okay. To. Kaya pala mayroong mga matataas na uri na ibang kasuotan. Anak yan ng mga Anunnaki, anak yan ng mga Nephilim. Ngayon, ganito yun. Kaya nga, di ba, nagalit ang makapangyarihan Diyos, pinapatay lahat yan, ng mga nilalang na yan. Kaya naubos yung mga, mga higante. Pati yung mga dinosaur, naubos yan, gawa nga siya nagalit dahil naging baboy na tong, ito pa. Nung pinapatay, pinugnaw ngayon ng mga tao dito sa ibabaw ng lupa, di ba, pinugnaw niya. Aba, di ba, may sumunod pa uli. Na pinugnaw. O yung tubig. Ano yung tubig na yun? Baha. O di ba buma sa buong mundo? Ano yun? Kaninong propeta yun? Di ba kay Noah? I know. Oo. Kasi may mga natira pa eh. Hindi naman nasagad lahat na pinugnaw kasi sa bayan lang naman yun eh. Paano yung mga sa mundo ka na nakatira? Ibig sabihin, tatay Cardo, no? Pinababa lang sila para ikalat lang yung pangalan ng Kautosan Diyos. ng Diyos, pati pangalan niya. Pangalan. Ihayag sa ito Pero sa hindi tao. nasunod yun, no? Dahil sa... Sarili nilang kapakanan. Yun nga po. Sarili nilang kapangyarihan kasi may mga power sila eh. O ngayon, hindi na nila inintindi yung Diyos na nagutos sa kanila. Pagbaba nila dito sa lupa, sila ang nagpakilala ng sila ang Diyos. Sila ang nasilaw, no? Nasilaw sila sa mga binuhay na tao. Ganito yun. Yung pyramid, sila may gawa niyan eh. Kasi karamihan din matataas ang tao. O, no? di ba? Kaya nagtataka sila, pyramid paano nakagawa ang tao na napakataas na Di pyramid? ba pinag-aaralan ng mga scientists? Ayun pala, matataas pala na tao. Ang engineer ng pyramid, matalino, genius. Paano hindi genius yun eh? Hindi naman tao yun, alien yun. Yun. O, itong tanong, yung pyramid na yan, ano ba nasa ilalim niyan? Ay, may mga aklat pa yan. Hindi, yung ilalim niya, yung pinaka-underground. Siguro mga diamante. Hindi rin. Ano po? Sige muna tayo ulit, baka sumusobra eh. Kahit anong hukay na ilang metro o kilometer dyan sa ilalim, hindi mo makukuha. Bakit po? Malalim talaga eh. Nasa kalagitnaan ng pusod ng mundo eh. Oo nga po. Diba? Ang tanong, may daanan yan. Saan? Diba ba, ito yung pyramid. Nandito yun. Kahit hukay mo, ganyan lang hukay mo eh, ganyan kalalim yun. Pero ang daan. Sa dagat, Sa may pinaka-ano mismo. pusod ng dagat. Tunnel yun sa ilalim, doon ang labas sa ilalim. Ayun, syudad yun. Kaya pala bumuo ng submarine. Syudad ng mga alien. Ganun pala. O, iba rin yung syudad ng mga alien sa karagatan, yung dalawang Pacific tsaka Atlantic, na magkaiba ng way ng pagmamayari. O, tapos ngayon, hindi nila matanggap ang dinodiyos nyo, alien. O, ikaw, pag pumunta sa ibang bansa, ano tawag sa'yo? Alien. O, kasi may sa passport, Oo, di sa ba, passport nalagay, yun, alien. O, di, ibig sabihin, Illegal alien. di ba? Hindi kasi ganito yun. Yun ang hindi kasi minsan naiintindihan ng tao eh, yung masyado silang matalino, nagmamagaling, pero hanggang panlupa lang yung aral nila. May nagtanong nga sa akin eh,
Tatay Cardo, kung masasagot mo tong mga tanong ko, magkaisa na tayo sa Biblia. Oo. Aba, teka muna. Para bang nangyari, lahat, pag masasagot ko yung tanong mo, magkaisa tayo sa Biblia. Ang inasagot ko sa kanya, simple lang. Alam mo, Brad, ganito yan. Iba yung mundo mong kinalakihan. Iba yung mundo kong kinalakihan. Ngayon, kung ako'y tatanong mo ganyan, ikaw sumagot ng tanong mo. Ba't ko sasagutin yan? Mali. Yung tanong mo, kung talagang tayo magkaisa, password ang ibibigay mo sa akin. Tama. Hindi mga puro katanungan. Kasi pag puro katanungan, sinusubukan mo yung kaalaman ko. Oo nga. Kuha. Kung hanggang Diba, saan yung kakayahan ko. Kung hanggang saan yung antas ng kakayanan Antas ng niyo. kakayanan ko. Ngayon, bago ka pa magpaliwanag ng ganyan, alam ko na, kaya tatawanan kita. Makakalkula mo sa sarili mo. Diba? Bakit? Siyempre, magkakatanong ka Diba? rin. No? Ngayon, ganito. Kung sasagutin ko yan, dadagdagan ko pa. Baka lalo ka mataranta kasi yung mga tanong niya, simple lang eh. Sino daw yung Diyos ng hangin? Sino yung Diyos ng liwanag? Sino yung Diyos ng ito? Di ba mga Diyos at Diyos yan? Di ba ngayon? Sino nga yung Diyos ng kalawakan? Yun. Sino ang engkanto ng kalawakan? Sino ang engkantada ng galaxy? May mga engkanto rin doon sa alien. Isa rin po ba si Oo. si Metatron sa mga galaxy na sinasabing Kita mo na. Yun Tibo Tama po ba? Mapunta tayo ngayon kay Metatron. Hindi, siya sabi niyo, universo po. Siya. Ibang universo. Ibang galaxy. Iba rin yung kalawakan. Ibang Milky Way. Iba yung syudad. Iba-iba yan. Di ibig sabihin, doon muna tayo pupunta, papaliwanag ko sa'yo. Ha? Wala ka na ano yan. Di ganito yan. Sabi mo kay Metatron. Baka matawa ka si Metatron, ang kalaway niya, kay Titor. Si Thor. Si Thor. Yun ba yun yung ano no? Tatlo yan, nag-aaway yan. Parehas lang may kuryente, di ba? Pare-pare sila may kuryente, Oo. pero merong mas makapangyarihan sa kanila. Sino? Di ba tatlo yan nagpapang-away? Si Thor, si Metatron, sino pa isa? Hindi ko alam sa Si Zeus. Si Zeus? Oo, magkakaano yan eh. Si Sus, no? Sus, no? Zeus. Oh, Sus. Siya ang kulugari ng kulugat kidlat, di ba? Si Zeus. Pero ganun din ang gamit ni Metatron. Metatron din, di ba? Isa lang din. Isa lang ngayon. Sino natalo? Hindi si Sus. Talo si Zeus. Tama, si Kay Sus. Metatron. Ngayon, kaano-ano ni Metatron si Thor? Si Metatron, kaano-ano niya si Thor? Ano po ba? Kamag-anak? Si Metatron saka si Thor mag-amayan. Doon pala nabuo yun. Siyempre, yung babae, di mabubuo na buntis yung babae. Doon nabuo ngayon yun. Sa lalabas si Thor kung walang babae. Ikaw talaga, di ba? Ngayon, ganito yon. Sabi nila si Metatron, saan nakatira sa Universo. universo ka dyan? Sino po ba? Si Metatron? Metatron? Sa buong universe. Hindi nga pwedeng universe. Ano po tawag doon? Diyan lang sila nakatira, sa ulap. Sabi Sa impapawid. Sa impapawid lang. Sa impapawid ang kariyan nila, na nilang tatlo. Si Zeus, di ba dyan din? Kaya nga lang, bagamat, may kanya kasi silang tinatawag na hangganan. May mga balawarte yan eh. Oo. Kanya-kanyang balawarte May hangganan yan, di ba? Sa dagat, sino bang hari ng dagat? Neptune. Bukod kay Neptune, may isa pa. Meron pang may... Oo, may isa pa. Hindi rin kaya ng Neptune yun, hari din yun. Kaya nga, di ba, Mount Atlantis, tsaka Pacific Ocean. May pagitan yun. May pagitan pa rin. Ibig sabihin, may dalawang hari nagbabantay dyan, tagapagbantay. Di ba sa bundok naman si Umadak Abunata? Tagapagbantay yan, di ba? Ngayon, bawat bagay may dalawang hangganan. Kaya nga ang kamay mo, isang kaliwa, isang kanan di ba? Kahit saan magdating,
Maging sa kailaliman man, dalawang hangganan. Palagi yun. Laging palagi. O ngayon, di ba dito lupa? Mm. Ba, pag napunta sa kabilang dimension, ibang hangganan na yun. Iba pa rin yun. O, di ba, yung mga dimension na yung kanto. Oo, tama. Spirito. O, di ba, iba rin tagapagbantay doon. O, alam, sample na lang, sa mga kabundukan, sino ba nagbabantay dyan? Di ba, mga diwata. Mm. O, ngayon, pag ang mga diwata, nakakita sila yung mga tao, yung mga troso, pinuputol, mga marites. Mm. Mga diwata na yun, mga marites yan eh. Di ba, alam mo naman yung marites? Pupunta yan sa mga engkantada. Sasabihin naman nila. Magsusumbong yan. Si Kulapo, si Pedro namumutol sila. O, pupunta ngayon yung engkantada na yun. May dalang yung baston. Tok-tok-tok kayo sa ulo noon. Magiging bato ka ngayon. Yun yung mga tinatawag nila minsan parang nag-ermitanyo. Yun. Tama po ba yun? Iba naman yung ermitanyo. Iba pa rin yun. Iba pa rin yung mga nagpapakitang ermitanyo sa gubat. Iba pa rin yun. Ganito kasi yan. Halimbawa ikaw, ayaw mo nang magtrabaho dito sa lupa. Aba, pag ikaw nakarating sa ibang dimensyon, kahit wala kang trabaho, busog ka ron eh. Kompleto na ron. Wala kang gutom, wala kang uhaw. At hindi ka rin tatae. Walang inidoro doon. Hindi sana nagbibiro ako, nasasabi ko totoo. Paano yun? Kung makaramdam na tayo, kung makakatae ka, wala nga tayo, wala inidoro doon. Wala rin kain. May kain doon. Hindi ka nga magugutom, hindi ka rin mauwa kasi may tubig din ka inumin eh. Hindi ka lang makakadumi. Talaga hindi ka nga dudumi. Tsaka nga wala nga inidoro doon, bawal dumumi kung sa tabi-tabi doon. Yan yung tanong. Yun ang pagkakaiba nila at saka pagkakaiba dito. Kaya pag ikaw napunta doon, Kakardo, hindi na ako babalik dyan, masarap buhay dito. Sinong mga tao rito na naroon na? Magbigay kayo ng halimbawa. Marcos. Bonifacio. Address. Ano ba sabi magbigay ako ng nandun na? Rizal. Si Rizal, taga ron yun. Hindi naman tao yan, encantador yan eh. Si Rizal. Marami. Si Cardo. Cardo. Tatay Cardo, bago ko, Ano naman? may bibigay ako. Papakita ka na naman. Hindi. Wala kang papakita. Hindi panliligaw to ha. Baka akala mo binigyan ako. Baka gawin mo ako Muslim yan. Nililigaw. Hindi, ito nga pang ano lang to. Ay, pang Muslim yan. Hindi naman pang Muslim yan. Pero babagay na sa ito kasi hindi na rin. Ano ba yung jacket? Hindi, parang. Hindi. Yung ginas pa kulay pula. Yung kalis yung sa'yo mo ba? Yung kulay pula. Try mo. Try mo lang. Mamaya ko susutin. Hindi ko. Mamaya natin susutin kasi nakakaya eh. Hindi kita nililigawan. Binibigyan lang kita kasi nga. Pasasalamat ko lang din naman yan. Sige, mamaya natin susutin. Alam mo kung bakit. Bakit? May ano yan, may ibig sabihin. Hindi makikita eh. Ako nga pala. Oo, yan. Yan. Mati, binigyan ko lang. Di sa panliligaw. Gusto ko lang may hihingin. Hindi, wala po akong hilingin. Hindi naman po ako mapanghanggan sa tao nga lang sa mga nakakilala ko. Iba kasi yung ugali ni Tatay Carlo. Iba kasi yung yung kung makakasalamuhan nyo siya, kung makakadaupang palad. Mabiro lang tayo. Maano lang talaga. Kaya minsan natatawa rin ako dahil minsan may joke rin to. Minsan seryoso. Pag sinabing seryoso. Yun naman lang. Pasasalamat ko lang din naman, di ba? Kahit paano kahit pumapasyal-pasyal ako rito. Welcome ka naman dito. No. Kaya nga nagtatanong ko siya, bakit? Tsaka hindi po kami umiinom, tubig lang ito. Tubig lang ang baso. Meron kaming kinakain to, mani. Mani. Ayun. Ngayon pa na tubig. Ubus na. Nakakaawa yung ang kasi natin. Ang naka-live ka pala, no? No. Ganito yun. Maraming mananampalataya sumusunod sa mga tradisyon, sumusunod sa mga yung mga halimbawa, no? Ito pa dapat nilang isa pang malaman eh. Manatili tayo sa pagkakaalam na sa parte ng mga Romano
Kasi ang pumatay sa mga angkan ng mga Hebreo, mga Romano. Mga Roman, so. Kaya nga sila ang dahilan kung bakit ang mga templo ng Diyos pinagsisira ng mga Romano. Pinagpapatay ang mga Hebreo. Yung mga Hebrew na tao, pinagpapatay niya. Kasi ang Hebrew, ang mga salita niyan, Aramaic. Kagaya ni Kristo, Hebreo siya. Ang salita niya, Aramaic. Ngayon, pinatunayan lang ng mga Romano na yung Diyos ng Hebrew ay hindi makapangyarihan. Kasi napatay nila pati templo, pati sa sacerdote ng Diyos, pinagpapatay nila O ngayon, ang hinayag nila, yung pangalan ng Diyos nila. Oo nga, tinakpan nga yung ano. Diba? Yun ang talagang Tinakpan yung, tunay ano, Yung Diyos ng Romano, yun ang ipinakilalang pilit sa mga tao na ito ang Diyos na kikilalanin nyo. Diba? Yung Diyos na patay. Akong tawagin. Oo, hindi yung Diyos na buhay. Aba, ang gandang puno. Pag ganito, sinibak mo, nilagari mo ng chainsaw, yung natira, panggatong. Yung gitna, Pangulma. inukitan mo ngayon ng itsura ng tao. Pagkatapos mo ukitan, pinagpahirapan, pinagpawisan, aba, ang ganda ng pagkakagawa. Inilagay mo ngayon sa loob ng templo. Ngayon, yung mga taong papasok doon, punas, may panyo, punas, nahalikan pa yung paa. Tradisyon din yun. Tradisyon yun. Pananampalataya nila yun. O, tradisyon, pagano Oo nga. Nasa lugar sila ng mga pagano. Bilang tradisyon, Nagsimula kasi ang pagano sa mga Anunnaki, sa mga Nephilim. Diyan nagsimula ang pagano. Yung sasabi nilang yung Anunnaki na Diyos, na alien. Ngayon, pati pangalan ng Diyos pinalitan. Imbis na pangalan na ganun, abay di ginawang Adonai, ginawang El Shaddai, ginawang Jehovah, ginawang kung Elohim. Pero mga pangalang, hindi mga tunay niyang pangalan. mga alias. Alias. Bagamat alias, tayo na rin may sabing alias, pero hindi siya may sabing alias, kundi tao. Hindi naman siya may sabing alias na yun O, Tama, mali. Hindi kaya sa tao lang din nagmula yung pangalang Jehovah. Yung saksi ni Jehovah, o yung Jehovah, El Shaddai, Adonai, sa tao galing yan. Pero hindi sa kanya, kasi meron nang inayag na nga niya yung pangalan niya sa yung mga sacerdote niya. Hinayag niya, kaya pag nanalangin ng mga sacerdote, binibigkas yung pangalan niya. Ngayon, ang ginawa ng mga Romano, pinagpapatay sila. Para patunayan lang ng mga Romano kung gaano kapangyarihan ng Diyos nyo. Ay napatay sila lahat. Ibig sabihin, hindi makapangyarihan, hindi sila tinulungan, pinagpapatay sila O kaya nanahig ang kapangyarihan ng mga Romano. Kaya gano'n na nangyari, no? Yun ang nangyari. Tapos ngayon, yung mga angkan ni Yahushua o Yahusa, si Kristo yun para maintindihan nila. Pinagpapatayan lahat na angkan. Pati po, Pag nalaman kang Hebreo ka, papatayin ka ng mga Romano. lalo na pag Katoliko pa. Hindi, iba ang Katoliko. Ang Katoliko, Romano yan Mga Romano ang Katoliko Mga Hebreo na lahi. May Hebreo na lahi. Lahi ni Kristo yan. Pinagpapatay lahat ng mga Romano yan. Yung mga angkan ni Kristo. Ngayon, eto na. Di ba mga Romano rin na nagpako sa krus kay Kristo? O tapos ngayon, lumalabas na ngayon. Yung silang Romano, andun na si Kristo, yun ang Diyos na. Pagkatapos mong patayin, pinasok mo, sasabihin mo siya ang Diyos. Oo nga, no? O di, anong ginawa mo sa tao, kinengkoy mo. Oo nga. Kasi ang pumatay din kay Kristo ay isang Romano. Mga Romano. Mga Romano doon. Tapos ngayon, Pagdating doon, yung sinasabi mong Romano, Romano isang Sagrado, ano ba yan, Katoliko, Romano, sarado, di ba? Kandado pa. Hindi na mabubuksan yun, naloko na. O kaya, namuhay tayo sa tradisyon. Ito pa, isa pa. Bata ka pa, pag 7 taon, 8 taon, 10 taon, takbo ka na sa tayo. Pag darating yung December 25, mamamasko ka ngayon. Birthday ni Cristo, December 25. Diba?
O, namulat din tayo sa ganong kaalaman. Ba, kamukat-mukat mo, hindi naman pala si Kristo may birthday noong December 25. Sino? Kasi nung panahon nung sa lugar na sa ibang bansa, nung isinilang si Kristo, December 25 na sinasabi mo, panahon ng ano yan, yelo. Sino ba naman tanga pa lalabas para doon ka ipanganak? Oo nga, diba? Panahon ng tag-yelo yun. O, niebe. O, diba? O, Diba December. naglalakbay sila nun? O, naglalakbay sila. Pero nakikita mo, Niebe nun. ay, hindi yelo. O, tapos sa sabsaban, meron pa nga, diba, may mga hayop, tsaka may mga marites, mga nanonood na hayop. O, ibig sabihin, pinanganak siya, hindi panahon ng tag-yelo. Anong araw kaya yun? No? Mga secret. Oo. Nasa October. No? Ngayon, ganito yun. Pati yung araw ng Sabat, pinagtan nila. Ginawang Biyernes, ginawang Linggo. Na dapat. O, na dapat. Sa bagay, hindi naman nakakapagtaka eh. Oo. Yun ang pangalan ng Diyos pinalitan eh. Di lahat papalitan. Binago. No? Binago, dinagdagan pa. Mayroong binyag, may kumpil, may kasal. Oo, ano. May tradisyon na. May araw na ng piyesta. Sino ba may mga gawa niya? Di ba mga Romano? Patay na ako dito. O ngayon, nagsasabi na ako ng katotohanan. Si Rizal, bakit ba pinapatayan ng mga pare Kastila? Si Rizal, bakit ba pinapatayan? Bakit kaya? Kaya yan pinapatay, hindi yan sasabing miyembro na himagsikan. Kaya yan pinapatay, may nagsulsul sa mga Kastilang pare na si Rizal nagbabasa ng Bible. Ganun ba yun? Oo, kasi nung mga panahon na yun, bawal kang magbasa ng Biblia. Yung mga Indio, bawal magbasa ng Biblia, ipapapatay ka. Ang pwede lang magbasa ng mga Shalom.